tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang umaga po ng Biyernes sa inyong lahat at welcome sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo atin sa inyo ng Radyo ng Bayan at ng Department of Trade and Industry. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner, syempre ang maganda at napaka-sexing PR Director ng DTI, si Director Thelma Dumpit Murillo. Director Thelma, magandang umaga. Magandang umaga, partner, at siya mga suki nating taga-subaybay tuwing Biyernes ng umaga. Magandang umaga po sa inyo. Happy Mother's Day! Naku, nauna ka na, ha? Hmm. Happy Mother's Day. Kaya nga, advance yung ating birthday greetings, birthday tuloy, sa Mother's Day greetings. Yung programa natin, itinatanghal natin at idinededicate sa ating mga mothers. Yes, that's right. Mga nanay na mayroong mga negosyo o mga pinagkakaabalahan dyan. Diba? Oo. At syempre, yung sinasabi nila na, naku, nanay lang yan. Alam niyo po, ang pagiging nanay, yan ang trabaho na 24/7 talaga. Walang pahinga. Walang katapusan. Sila ang nag-invento ng term na 24/7. Hindi ninyo alam. Ayun. At buti nakapagpahinga na kayo ngayon at bumalik na yung inyong magandang boses. Oo nga, nako. Kasi itong init-lamig, hindi mo maintindihan ng panahon. Mababasa yung likod mo ng pawis, matutuyuan ka. Maya-maya, wala nang boses. Kala ko naubos sa kaka-concert eh. Ano? Anyway, tuloy-tuloy yung ating programa, syempre, no? Tuwing Biyernes, kahit naman wala ang inyong lingkod, nandiyan ka naman, di ba, partner? Namiss ka namin, Director Thelma. At mga kaibigan, samahan nyo kami until 9 in the morning sa kabuuan ng programa. Meron na tayong 10 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Maging produkto ka man. Director Thelma, sino ba yung unang nanay na negosyante na ating kakausapin ngayong umaga? Yes, ang una nating panauhin partner has a degree in philosophy. Tapos legal assistant yan before deciding to work at home as a freelance writer, web developer, designer for websites. Ngayon, tumigil siya ng... Hello, partner. Yes. Oo, tumigil siya ng pagtatrabaho kasi mahirap yung kanyang pagbubuntis dun sa kanyang pangalawang anak. So, she became a stay-at-home mom. So, yan. Ang isa pang challenge, yung no-maid challenge. Ayun. Pero, Director Thelma, ang mauuna natin kausapin pala, mamaya na yung dinidescribe nyo. Mamaya na ba yan? Mauuna pala si Miss Leia D. Okay. So, siguro nagpapa-breastfeed pa ang aking Oo unang nga. Aba na pa in-introduce. So, si Miss Leia D muna. Ito namang si Leia, ang marketing manager ng Fruits in Bloom. Ito yung pinakabago niyang baby as a businesswoman. Tanungin natin si Leia, paano nag-umpisa o paano napanganak itong Fruits in Bloom na ito? Oo nga. Oh, let's welcome to the program, Leia D. Good morning to you, ma'am. Hi, good morning. Thank you for taking time. Yes, good morning. Thank you also for inviting me. Ayan. Okay, partner. Ito yung tinatawag natin ng mga gourmet bouquet. At ito, nakikita ko to sa
social media talaga, very active ang promotions niya eh. Yes. Leia, Sikat how sila, did this come about? Actually, I saw the whole concept in one of my trips abroad, and then I inquired if it was an edible arrangement. Then I inquired for a franchise. It was way too expensive, so I decided to shelf the idea. And then after close to a year, parang something went into me na I should pursue this. Kasi it's really unique. It's something fresh, something new, and elegantly different. So I started learning how to make designs. I met with a friend who's very good, who's very creative. She took care of all the designs, and then sa business part, ako naman yon. No, so then lahat yun naayos na namin, tuloy-tuloy na yon. Ayun. So how long did it take you to be able to set it up? Close to 4 months. Kasi 4 we had, months lang. yeah, no, we had to travel to Bangkok to study how to make. Kasi yung iba, kala nila madali lang dahil gagayahin. We don't want to just completely copy it. We want to go more, think out of the box. Like the designs, you'll see all our designs, they don't look alike. Iba-iba yung itsure niya. So we did a lot of research, and talagang ni-mold namin yung creativity side. Because nga, ayaw namin yung maging pareho lang. That's really something new. Ayun. Iniisip ko, Director Telma and Miss Leia, parang mahirap yung produkto nyo, prutas, ano? Ano ba yung pinaka-challenging part nyo sa inyong negosyo na yan? Ang challenging kasi is perishable siya, madali siya masira. So may lifespan About siya. sourcing of fruits? I'm Is that a sorry? problem? Sourcing. Yeah. Ang sourcing namin is as much as possible, we try to support the local farmers. Yun. Pero Okay, not yun. all of the fruits we use are available locally. So talaga napipilitan kami mag-import. Pero kunyari, konting difference lang. Tapos meron tayo dito sa Philippines, talagang sinusuportahan namin sila. But of course, our banana and our pineapple, purely Philippine-made yan. Ano pang mga and- ibang prutas? Grapes, kuminsan nakakakuha kami. Strawberries, seasonal nakakakuha kami. Seasonal din yung mangga, nakakakuha kami. But like the apple, the kiwis, talagang imported siya, and the oranges. Yes. All. Okay, so, partner, kasi nakalagay dito sa ano natin, newest baby of businesswoman Leia D. So, ibig sabihin, may iba pang business si Miss D? Oo, kasi meron akong spa, tapos may mga baby shoes ako, nagsusupply ako sa mga department store. I'm the type of person kasi na gusto ko may ginagawa ako. Oo, parang pag na-set up ko na yung isang negosyo, it stays there, but then I get bored. Parang paulit-ulit yung ginagawa ko. Yung I also like the challenge, na alam mo yung ma-challenge ka for a year, for 6 months to set up something, yung living with the stress of it, medyo kahit pa paano gusto ko siya. Nasa-challenge ako to stabilize the whole business. May ganung factor ako, oo. Ay, yung pagpili lang ng prutas na ilalagay sa bouquet, mahirap na yun eh. Oo nga. At saka, yung partner na isip ko dyan, kung si Leia, isang artist yung temperament niya, siyempre yung mga katrabaho niya parang ganun din, madali rin sila mabore ba? Hindi naman. Hindi naman. Ako lang parang yun yung assessment ko sa sarili ko. Kasi hindi naman ito yung una kong negosyo. The first business talagang in-all out ko siya. Then, na-stabilize ko na siya. Doon ko na-realize na I want to do something more. So, I did the baby shoes. After the baby shoes, na-stabilize ko na siya. I did Fruits in Bloom. Teka muna, yung order sa inyo nung Fruits in Bloom, how do they order? Is there a checklist of what design you like or for what occasion? Our catalog kasi is available online. So they can order through our website and then we just deliver the day after. 24 hours at least notice yon. Or they can call the store. And then we also have a branch in Robinson's Magnolia. So kuminsan meron kami available designs doon. They can see all our catalog. Like for Mother's Day, partner, di ba? Correct. So, I'm sure maraming nag-iisip, ano bang pwedeng ibigay kay mom, kay mommy,
So, Kasi ang kagandahan doon sa product namin is besides na nakakain mo siya, pwede siyang display din, pwedeng centerpiece, pwedeng it acts as a flower also. But then, walang nasasayang kasi pag hindi mo na naubos, you just refrigerate it, store it in the ref for mga 3 to 5 days, okay pa siya. Pwede mong i-juice, pwede mong i-salad. Tapos yung container mismo, nagagamit mo siya. So, technically, walang nasasayang. Kaya lang pag maganda yung pagkakaayos, parang nakakahinayang kainin. Ano? Yun lagi yung sinasabi. Sinasabi namin, kainin nyo kasi mahirap na, ang tagal namin bago ginawa yan. Paano kung yung pagbibigyan ng produkto na yan o yung ginawa nyo na yan, Miss Lea, is allergic dun sa certain kind of fruit? May mga ganong klase ng ano ba na naranasan kayo? Sinasabi naman nila, yung pag umu-order sila, they don't want this kasi for this reason, allergic sila. Or kung minsan may nuts kaming hinahalo, may almonds, may peanut kami nilalagay. Sinasabi naman nila, so, meron kaming mga design na walang nuts. Or wala yung mas limited yung Okay. So, sinasaalang-alang nyo rin syempre yung sensitivity ng customer kung meron man na allergic no sa ganong tipo ng prutas. Okay. sasabihin naman siguro nung nag-o-order, Leia. Yes, ma'am. Opo. Kung may allergies yung pagbibigyan. Sino yung mga nagdidisenyo, Miss Lea, ng mga Sino ang arrangements? nagde-disenyo? Meron po kaming creative director. Siya talaga yung nagde-design. And then after a design, tinetest namin siya kung okay ba siya, yung stability ng produkto. Kasi baka pag tinansport mo, malaglag lang siya, yung shelf life niya, kung maganda ba. Then pag na-approve na siya in terms of quality of the design, tinitrain niya yung mga staff ko para gumawa. Okay. This Mother's Day naman, ano yung mga promo nyo? Meron ba para dun sa mga nag-iisip na pang-regalo dyan? Okay, for Mother's Day, pag mga ganitong malaking occasion, we try to limit the designs for the week. Kasi nga, our collection is about 30 arrangements. So, imagine mo kung 30 designs, iba-iba yung cut ng prutas, masyadong madugo sa production. So, we try to limit it to 4 designs that they can choose from. This is the mommy, the mom, the mama, and the mamu. It ranges from 1,500 to 3,500. So, we deliver within Metro Manila. They can order to our website, which is www.fid.com.ph, or they can call our store or visit Robinson's Magnolia or Green Hills Promenade po. Ayun. Naaliw ako dun sa sinabi nyo, mami, mama, mamo. Ano ba yung pagkakaiba-iba? Ayun, parang ang ginawa namin kasi is we give tribute to the different kinds of mom. The mom is the working mom. Okay. Yung mga straightforward, very busy, iron rain, no fuss. Yung talagang kain, that's it. Kasi very busy sila. The mama, ito yung mga stay-home mom na very hands-on sa kids nila. So, mas mabusisi, mas delicate yung pagkagawa. Kasi nga, they have all the time eh. They're very particular with the details. So, yun yung finokus ng design namin. Of course, the mommy, ito yung medyo social. And parang yun yung highlight namin. Ano ba yung mga characteristic ng mga mommy dito sa Philippines? Ayun. We have the working one, we have the social life, we have the housewife, yun. So, yun yung mga finokus namin. Ayun, tumatawag na nanay. Paano yun? Saan sila Actually, nagpo-fall last sa year, that's what category? we did. May nanay kami, and we used langka. Langka So, ito sinama kaya, namin sa arrangement. Ito ano yung mga fruits dun sa arrangement Pinunay. ng social na mommy, sa working mommy? Ano yung mga fruits doon? Of course, syempre may strawberry tayo doon. Oo, may strawberry tayo. Tapos, kasi the pineapple, medyo juicy siya eh. Pag kinagat mo siya, kumakata siya. So we try to refrain from it kasi nga, usually, the working mom is always on the go, naka-business suit siya. Ayaw natin mag-spill yun. So more of the grapes na pag kinagat niya, as in subo na lang. Well, hindi siya mabusisi kainin. Hindi. Oo. Okay, interesting. Oo nga. Kayo lang ba, Leia, ang titinda ng fruits bouquet? Actually, we call it the edible arrangement. There are 2 of us here in the Philippines. Just 2? For what I know, yeah, there's only 2 of us. Well, we wish you luck and good luck in your creative endeavor. Yes. Teka, magkano naman kaya, Director Telma? Sige.
Magkano daw? Ma'am, ang pinakamura po namin ay 1,500. May 2,000 po kami, 2,500 at 3,500 po. This is for the Mother's Day collection. Oh. But on regular catalog, our cheapest is the 850 po. Ayun. And maybe you'd like to wish moms out there a happy Mother's Day? Yeah. To all the mommies out there like me, I'd like to greet you all a happy Mother's Day. I know the pains, the sacrifices we make. So truly, I really greet you happy Mother's Day. Ayun. Thank you, Leia. Sige po. Thank you also. Have a good day. Thank you. Ayan po mga kaibigan, si Miss Leia D ng Fruits in Bloom. Magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Mga kaibigan, buuin mo ang inyong araw, kapiling ang makabuluhang pagbabalita. Ugaliing tumutok sa Radyo ng Bayan, 738 kHz. Ito po si Josa Vergara, galing sa Universidad de Manila. Makinig at makibalita dahil dito sa Radyo ng Bayan, konektado ka. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. First time mo? Ayan, balik tayo para naman sa segmentong ito, Director Thelma. Yes, ito na partner yung pinapakilala kong una. Yes. So, ito na talaga na siya na. Like I mentioned earlier, meron siyang degree in philosophy, was a legal assistant before deciding to work at home as a freelance writer, web developer, and designer for websites. Kaya lang, tumigil siya ng pagtatrabaho kasi nga, she had a difficult pregnancy dun sa pangalawan niyang anak. So, naging stay-at-home mom siya. Ayan, yan ang istorya ng kanyang buhay. At mabuti na lang ay meron siyang supportive husband. Napaka-importante partner niyan pag pumili ka ng husband, ha? Ay talaga, importante yun. Oo. Hindi pwede yung pamacho-macho. Diba? Dapat may silbi. Dapat machunurin. Pakilala na natin. And welcome to the program, Miss Cheryl Pineda, owner of Cottony Tail. Tama ba yun? Cottony Tail? Opo, ma'am. Magandang umaga po, Director Murillo, Ma'am Ramirez. Good morning, Cheryl. Ayan. Okay. Siguro, Miss pakihinaan lang yung monitor nyo, ha? Ayan, para mas okay. Mag-feedback. Oo. Opo. Ayan, okay. Ayun. So, medyo napakilala na kita ng kapiraso, Cheryl, pero sigurado ako na mas marami pang hindi ko nabanggit doon kung bakit nagdesisyon ka maging stay-at-home mom. Tama po yung sinabi niyo, yung pong unang dahilan kasi nga kailangan kong magstay sa bahay. At after ko pong manganak, sabi ko dito na lang muna ako para mabantayan ko sila kasi nagbe-breastfeed din po ako eh. Okay. Cheryl, nag-feedback tayo, oo. Para tayo na sa kuweba. Ano ba? Kuweba o drum. Ayun. Para tayong galing sa kuweba. Siguro paki-off na lang yung ano niya. Baka gusto niya marinig kasi yung sarili niya nagsasalita. Kasi malakas ang feedback sa air pag ano. Ayan, paki-ayos lang, Michelle. Ayan, okay na kaya? Okay na. Ayan. O yan. Cheryl. Pinatay ko na po yun. Okay, thank you. Sige. Go ahead. Okay, so yung decision mo to be a stay-at-home mom kasi nagbe-breastfeed ka. Opo, kasama po yun at nag-homeschool din po ako sa panganay ko. So, napag-usapan po namin ng husband ko na siguro mas maganda na nasa bahay na lang ako. Hello? Opo.
May Cheryl, pakilakas yung boses ha. Sige po. Okay. So, Hello? nag-decide kayo na mag-stay na lang sa bahay. Opo, kasi nagsusulat din po ako, so pwede na rin po ako maka-earn sa bahay. At gumagawa rin po ako ng website. Ayun. Sipag So, mo habang pala. natutulog si baby, nagtatrabaho si mami. Nag-i-internet si Oo. mami. Kaya lang po, nung habang lumalaki na sila, medyo nahihirapan na rin po ako kasi tight po yung deadline pag gumagawa ng website at saka sa writing. Yes. So, nag-pursue na lang po ako ng iba yung hobbies ko kasi mahilig din po ako sa arts. So, Ayun. nagtahi-tahi ako. Yan, nagsimula ulit ako mag-drawing and So, mag-design. So, itong iyong produkto, yung iyong modern lampin, papaano to napanganak? Kasi po, gusto ko po talaga cloth diaper sa pangalawang baby ko. Dahil Oo. yung sa una po, madalas po mag-rashes. Hindi ko pa po alam yung ganito na meron pala na yung modern type. Ang alam ko lang yung lampin na... Yung mga sinaunang lampin, di Opo, ba? ganun po. Yung nabibili po sa Divisoria, yun po yung alam ko. Oo. Kaya lang madali siyang mabasa. So, nag-research ako sa internet na meron bang yung parang waterproof kasi may nakita ko dati sa mall. Kaya lang hindi ko siya masyadong gusto kasi masyadong plastic yung itsura niya. So, nung nag-research ako sa internet, nakita ko na, ay, meron na palang ganyan, yung bagong material, tapos ang ganda ng itsura, may magaganda yung prints, tapos pwede pang gamitin mula maliit yung baby hanggang sa pag-toddler na siya. Really? Opo. Ang laking nun, tipid. Opo nga, pero sa simula medyo mahal siya kasi yung mga materyales mahal talaga. Kaya lang pag susumahin mo na yung magagastos mo ng disposable mula maliit siya hanggang sa malaki na siya pa, mas talo ka pa kasi puro tapon lang pag disposable eh. Yung mga clothes ko, mga napamigay ko pa po yung iba sa mga kakilala. Yung mga nagamit na ng anak ko. So, yung produkto nyo, Miss Cheryl, hindi siya disposable? Hindi po. Nalalabhan po siya. Nalalaban. Cloth diaper talaga, no? Opo. Okay. Para rin po siya yung dating lampin na alam natin. Ang difference lang niya, meron siyang tinatawag na shell. Siya yung nag-serve as waterproof na barrier. So, para hindi siya tatagos. Pero yung nasa loob niya, tela pa rin siya. Yung siya yung nag-a-absorb. Ayun. Iniisip Pero ko, ano yung nakadikit sa balat ng baby? Yung cloth o yung plastic? Yung cloth po, pwede po silang mamili. May dalawang klase po kasi. Meron Okay. yung sinasabi nilang natural fabric, yung bamboo lang, pero hindi siya stay dry. Meron din tela rin, pero polyester siya. Pero stay dry siya. Marami yung mga mommies gusto nila yung stay dry kasi hindi talaga nararamdaman ng baby na may wiwi siya. Para rin yung disposable ganoon. Oo. bilang mami... Meron din kayo yung yung trainers or yung, di ba, pag lumalaki na yung bata? Opo, ano po yun? Yung trainers po kasi iba na po yung design niya. Madali na siyang iakyat baba. Para madali siyang hubarin ng bata. Oo. Nawiwiwi Yung siya. parang panty na siya or briefs. Opo. Meron lang po siyang may absorbent layer doon. Mas manipis na para in case of accidents na hindi walang leak. Para sa inyong anak, hindi kayo gumamit ng disposable diaper? Sa panganay ko po, gumamit po ako. Bali 2 months ko po siyang, hindi ko pa kasi alam yung tungkol sa modern cloth eh. Ang ginamit ko lang yung regular lampin lang po. Tapos nag-disposable ako. Ditong sa pangalawa ko, hindi na po ako gumamit. Puro modern cloth diapers na po. I see. Doon sa mga design na ginagawa nyo, ano yung pinakamabenta naman dyan? Ang pinakamabenta po yung may mga magagandang prints. Kasi yung mga mommies po kasi nangongolekta sila. At marami rin pong request ng mga custom order para sa birthday. Gagamitin nila. Yun yung pangterno sa damit. Ayun. So, ano yung pinaka-rewarding sa, sa negosyong ito na pinasukan mo? Any regrets? Ngayon po,
wala po talaga. Sobrang happy po ako kasi hindi ko po akalain na makakabenta po ako ng or Oo. So makakanegosyo both ako. business side and artistic side, na-satisfy ka. Opo, hindi ko po talaga inakala na Wow. At mahanap ko po yung oo, paano ka nag-market ng product mo? Word of mouth lang or you have a store or sa bahay lang? Online shop lang po siya. And, Online. Word of mouth through friends. It started that way po. Yan, partner, tip sa'yo yan. Ganyan. Sa ganyang klase ng negosyo, magkano kaya yung kinikita? Depende po sa sales, pero malaki naman po para ka pong Oo, kasi sweldo babies pa rin. yan eh. Oo, mabili talaga, no? Oo. Tsaka maganda yung Malaki produkto. po ang demand sa kanya, hindi ko na nga po minsan nami-meet. So, anong plans mo for expansion? Tsaka, ba yung husband mo ba nagtatrabaho pa rin o yan na lang inaasikaso? Nagtatrabaho pa rin po siya. Minsan po pag kailangan ko na extra help, Oo. tinatawag ko po siya. Kasi kailangan po mag-i-snap, medyo mabigat po yun. So, siya yung tinatawag ko. Ilan naman ang katulong mo sa negosyo? 2 po. 2 lang, okay Opo. na. Wow, so hindi masyadong malaking puhunan ang kailangan. Hindi naman po. Doon lang po sa mga materyales. So, pwede po magsimula ng sa kaunti lang para makilala ka. Paglaki ng anak nyo, siguradong makakatulong na sa negosyo na yan, no? Magiging family business na talaga. Sana nga po. Ngayon nga po yung 7 years old ko, humahawak na po ng makina. Meron po ako dito kasi portable. So, minsan gusto lang niyang subukan. Hinahayaan ko na lang. Maaga matututo yan. Yun talaga, partner, ang maganda. Kasi yung kung ano yung nakikita ng mga bata kasi yun ang ginagaya, di ba? Kung ano yung kinalakihan nila. Kaya yung mga ibang families, kunyari meron silang negosyo, sinasabak na agad nila yung mga anak nila para matutunan yung mga ins and outs of the business. Yes. And Director Telma, siya pala ay merong original concept sa kanyang mga produkto. So, wala kayo talagang pinagkokopyahan, no? Inspiration din po yung mga existing na mga cloth diapers sa ibang bansa. Pero meron akong isang konsepto na sa akin lang talaga na gusto ko nga pong ipapatent. Yun po yung hidden snaps na kahit sa ibang bansa wala pong ganung Ay, oo. Ano mo na yan, papatent mo na sa Intellectual Property Office. Oo. Hanggat maaga. Opo. Okay. So, tanong ka pa, partner? Wala na. At binabatin lang natin ng Happy Mother's Day. Oo, Happy Mother's Day, Cheryl. Tsaka baka gusto mong batiin naman yung mga kapwa mo moms. Maraming salamat po sa pagbati. At sa inyo po mga mommies, Happy Mother's Day din po sa inyo. At salamat po sa pagtangkilik ng mga gawa ko. At marami pa po akong i-offer sa inyo. Ayan. Yan, good luck. Okay, so Cheryl Pineda of Cottony Tail. Hindi natin natanong, partner, kung bakit Cottony Tail. Oo nga. Kasi soft yung ano niya. Ano yun? Parang Nela? buntot. As soft as a tail? Yung, oo, Ganun ba yun? Yung diaper mismo, soft siya. Ayun. Kaya- Okay. Parang cotton na cotton talaga ang feeling, di ba? Pagka ganun. 36 minutes after 8, magbabalik pa po ang tipo kong negosyo. Sandali lamang po. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan,
738 kilohertz. Konektado ka. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Para-paraan lang. Tuloy-tuloy ho tayo. Alas 8:38 ang ating oras. Director Thelma. Ako, inuubo na ako, partner. Nako, Baka ingat. na naman. Ano kayo, Baka na uminom muna. ng kalamansi. Director Thelma, makakatulong yon. Oo O nga kaya eh. sa labat. Alam mo, parang mas mainit ngayon itong May kesa sa April. Ba't ganon? Mainit talaga. Umabot ng 36 na yung ating temperature. Oo, super yung aircon nga, bumibigay na, hindi na kaya. Sobrang init. Anyway, tuloy-tuloy ang buhay ng mga mommies. Yes. So, yung susunod natin na guest, ayan, partner. Nasa line na natin. Ikaw na magpakilala. Ayan, parang nawawala-wala na yung inyong boss. Wag muna ha. Mamaya-maya ka na mawala. Yung boss si Director Thelma. Si Miss Teresa Dumadag. Siya po ang author ng Breastfeeding A Journey Worth Taking. Good morning and welcome to the program, Miss Teresa. Good morning po. Kumusta kayo? Mabuti Good naman morning, po. Miss Teresa. Good morning, Director Thelma, and good morning, Miss Andiyan na ba si Miss Teresa? Gumpa. Ayan, nagsasalita na siya. Parang hindi naririnig. Pakilakasan na yung boses, Miss Teresa. Good morning po, Director Thelma and Miss Tess. Naku, hindi ko marinig. Hello, good Ay, morning hindi po. ba? Hindi marinig. Try natin ulit sa line 2. Okay. Kukonect tayo ulit kay Miss Teresa Dumadag. At yung kanyang ginawa, Director Thelma, siya ay nagsulat ng... Ano siya, breastfeeding guru. Ganun ba? Okay. And meron ba siyang book na sinulat, Marela? Meron din. Ayun nga, yun yung tungkol sa breastfeeding. Yun nga yung, author siya ng Breastfeeding, A Journey Worth Taking. Kasi, ngayon, di ba, karaniwan yung mga nanay, yung mga batang nanay, ayaw na nila na magpa-breastfeed kasi unang-una, ang sakit, partner. Kayo naka-experience na magpa... Oo, all my kids nagpa-breastfeed, pero sandali lang. Siguro mga 1 month. 1 month lang. Ayun, tsaka sabi ng iba, masyadong matrabaho, kaya ayaw nila. Oo, lalo na kung ikaw ay career woman. Oo. So, ngayon naman, yung mga ibang opisina, meron na talagang silang lugar where you can breastfeed your baby kung dadalhin mo sila sa office. Correct. Ayan, nasa line na natin si Miss Teresa. Miss Teresa. Good morning po. Good morning. Ayan, Ayan, alinaw. narinig niyo na po. Oo. Okay. So, welcome to the program. Bakit ka tinawag na breastfeeding guru? Ilan na Actually, bang naman po, napag-breastfeed mo? I don't claim to be a breastfeeding guru. Ang sabi ko nga po, pag nagbibigay ako ng sharing or talk, I'm just an ordinary mom. Isa akong ordinaryong nanay na ibinahagi ang aking kwento ng pagpapasuso o pagbe-breastfeed sa aking libro. Kasama ng iba pang mga nanay na nag-share ng kanilang mga kwento. What inspired you to write about your breastfeeding experience? Nagsimula po actually ang inspirasyon nung na-achieve ko yung breastfeeding goal ko para sa panganay ko. Medyo madami po kasi akong pinagdaan ng mga challenges. Siguro kasi nga first time.
So, Gaano katagal mo siya na-breastfeed? binreastfeed ko po siya for 2 years. 2 years? Ang tagal! Ang una ko pong goal nung umpisa, dahil syempre nagsisimula pa lang ako, sabi ko, kahit 1 year. Oo. Nung first year po na yon, ang dami ko pong pinagdaan ng mga breastfeeding challenges. Syempre, pag bagong nanay, lahat bago, nangangapa, kahit na nagbasa na ako ng mga libro tungkol sa breastfeeding, iba yung gagawin mo, yung mga nabasa mo. So, True. yun, nung nalampasan ko po yun, yung mga pinagdaanan ko challenges, sabi ko, maganda siguro kung may libro na tungkol sa mga kwento ng iba't ibang nanay, kung ano yung mga pinagdaanan nila. At saka sana nga tungkol sa mga Pilipinong nanay, kasi karamihan ng libro po na nabasa ko noon, mga foreign authors. Pero hindi ko po nung una naisip na ako po yung susulat ng libro. Naisip ko lang noon na, ay maganda siguro. Tapos, nung nabuntis ulit ako, after kong i-win, o nung tumigil na akong breastfeed sa panganay ko, nabuntis ulit ako after 2 months. Tapos, binreastfeed ko ulit yung pangalawa. Mas naging successful ako dun sa pangalawa kasi dun sa una kong anak, pinasupplement ako ng pediatrician ng milk formula. Siyempre, bagong nanay pa lang ako. So, kahit once or twice a day dati, pinaiinom ko pa siya ng formula kasi sabi daw nung pediatrician noon, kulang daw yung gatas ko dahil sobrang active nung panganay ko. So, dahil first time parents kami ng asawa ko, pinakinggan namin yon. Pero doon sa pangalawang anak ko, kahit anong sabi minsan ng pedya, talagang exclusive breastfeeding yung ginawa ko. Sinunod ko na yung instinct ko bilang nanay. Sabi ko, sa tingin ko, okay naman yung anak ko kasi di naman nagkakasakit. Yun, nung tinuloy-tuloy ko yun, umpisa mo na 6 months, exclusive. Nalampasan ko yung 6 months, tapos simulan na siyang kumakain ng mga solid food. Naabot na namin yung 1 year. Nung nakalampas kami ng 1 year, sabi ko, parang maganda na tong ikwento. Kaya sabi ko, ako ba talagang dapat magkwento at sumulat ng libro? Hanggang sa nag-decide ako last year na buuin na nga yung konsepto. Pero marami rin akong pinagkunan ng inspirasyon ng iba pang libro. Yun po. May mga nanay, di ba, Director Telma, na kahit gustuin man nilang magpa-breastfeed, hindi po pwede kasi may mga iniinda sa katawan, mga ganon. So, sa paggawa nitong book nyo, Ms. Teresa, ano yung mga ginawa mong paraan? Kumusulta rin ba kayo sa mga espesyalista para maisalaysay doon sa librong ginawa nyo, yung mga pangyayaring katulad na ganon? Kumuha po ako ng iba't ibang kwento ng mga nanay. Tapos meron din po akong syempre research sa beginning portion nung book. Ano po kasi siya, 3 bahagi or 3 parts yung libro. Yung third part, karamihan po yun ng mga kwento. Yung first mga part experiences. Opo. Yung first part at saka second part, tungkol po yun sa kung bakit maganda magpa-breastfeed or magpatuto ng bata. Tapos yung second part is yung mga kailangan matutunan na basics about breastfeeding. So, halo-halo po ito. May research. Meron din po akong inatenan na symposium nung last year. Pumunta po dito yung expert na si Dr. Jack Newman. So, umattend din po ako noon. At yung ibang At saka pinopromote talaga natin ang breastfeeding, di ba? Because it boosts the immunity of the baby. Opo. Nakakabuti po siya sa hindi lang po sa bata, pati po sa nanay. May health benefits po. Exclusive breastfeeding yung pinakamaganda na gawin. Opo. Curious lang ako, dun sa mga na-interview mo na ibang moms, ano yung common experience o yung pagkakaiba? Ang isa pong napansin ko na common, karamihan po talaga ng mga na-interview ko, meron at merong pinagdaan ng challenge. Parang halos bihirang-bihira yung hindi nahirapan or yung wala talagang dinaanang challenges. So, meron at meron. Medyo maliit na challenge o yung iba matitinding challenges. Pero meron silang pinagdadaanan. At ang karamihan pong nakikita kong characteristic po ng mga nanay, talagang pinagtsagaan. Pinagtsagaan nila Nako, talaga, over a period.
At iba't ibang klaseng nanay po ito yung in-interview ko. Meron pong nanay na hindi nagtatrabaho, nasa bahay lang. May mga working from home. Tapos karamihan ng in-interview ko po, mga working mothers na outside the home ang mga opisina. At meron din pong mga mompreneurs. So iba't ibang klaseng background, pero pare-pareho po silang nagdesisyon na tsatsagain nila na maabot yung kanilang breastfeeding goal. At yun po ang kinuwento nila rin. Kumpleto pala sa impormasyon, kaya magandang basahin yung inyong libro. Oo, maganda yung libro mo. So, is this already out in the market? It's already available pero online pa lang po through my website. Sa ngayon, through mga events, yung mga mommy events o yung mga talks na ino-organize ko po, dun pa lang siya mabibili. So, hopefully po by before the end of the year, lalabas na po yung Kindle version. Tinatrabaho na po namin para mabenta na rin siya through Amazon, yung Kindle version. So, how much is the book for? Yung print book po is $499 per copy po. Oo. Paano katagal nyo naman ginawa yung pagsusulat? Yung pagsusulat po, actually po yung ibang bahagi ng libro, nagsimula po siyang parte ng blog ko sa Mommy Bears All. Kasi habang nagbe-breastfeed po ako, may mga times na sinishare ko sa blog ko yung experience ko. Tapos nung nag-decide na nga po ako na gagawin ko pong libro yung kwento ko at isasama ko sa libro yung mga iba pang mga kwento ng ibang nanay, sinama ko po yun, inedit ko, tapos dinagdagan ko pa ng ibang parts. Kulang-kulang 9 na buwan po yung pagtatrabaho ko ng libro. Pero kasama na po yung production doon, yung layout and editing. And so far, kamusta naman ang benta ng iyong libro? Okay naman po, considering na kaka-launch pa lang namin formally nung January sa Mother Care. Okay naman po ang response. Marami naman pong nagte-text din for online at saka sa mga events. Maganda naman po yung feedback. Ayun. So, nakakatuwa, partner, ano? Yes. Kahit ikaw ay isang stay-at-home mom, pwede kang kumita. Opo. Correct. And yun, siguro yung tips na lang, Miss Teresa, dun sa ating mga working mothers na nahihirapan sa pagpapa-breastfeed, di ba? Ano yung dapat nilang tandaan? Isa pong napaka-importanting tip ko po, kailangang maliwanag po sa kanila kung bakit nila dinesisyonan na mag-breastfeed. Kung klaro kasi sa kanila sa simula pa lang kung bakit nila ginagawa ito, kapag meron silang mga challenges na nararanasan during their breastfeeding journey, they just need to remember. Pag naalala nila, bakit ko itong ginagawa? Bakit ba ako nagsatsaga? Ba't ko tinitiis yung hirap or yung puyat? Magiging source po yun ng lakas, ng inspirasyon para magpatuloy kapag naaalala nila at maliwanag sa kanila yung dahilan kung bakit nila ginagawa yun. Wow, okay. Yan yung dapat tandaan ng isang responsableng nanay talaga. Diba? At huwag sila mag-alala na masisira yung kanilang figure. Ay, hindi po. Kasi katunayan po, ang bilis ko pong nakabalik sa old size ko. Ang laking tipid nga po kasi nagkasya agad ako dun sa mga dati kong damit. Talaga? Kasi malaki yung nawawalang calories simply by breastfeeding and producing milk for the baby. Yun. So, maybe you'd like to wish the moms out there a happy Mother's Day? Opo, advance Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Alam ko namang lahat ng nanay ay gusto lang din ng the best for their children, whether na nakapag-breastfeed sila o hindi. Lahat naman gustong maibigay kung ano yung pinakamaganda para sa kanilang mga anak. So, saludo para sa lahat ng mga nanay na katulad natin. Happy Mother's Day din, Ms. Teresa. Maraming salamat. Maraming pong salamat sa pag-imbita ninyo. Ayan, hindi siya nahirapan sa pagbuo ng kanyang libro, Director Telma, di ba? Dahil kasi may pinaguhugutan. Oo, malaki yung kanyang pinaguhugutan. So, ayan, kung kayo po ay nag-iisip kung magbe-breastfeed po ba kayo or hindi, basahin ninyo ang libro ni Miss Teresa, Breastfeeding, A Journey Worth Taking. Available po online. Correct. 52 minutes na po, makalipas ang 8:00 ng umaga. Tangkilikin natin
ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado sa PBA! Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Drive my caravan. Alright, dako na tayo sa ating last segment. Hello. Dr. Telma. Yes, oo. Medyo nabingi kanina. Ang lakas ng feedback. Partner. Oh, ayan. Ano na yung dapat nating tandaan na mga aktibidades sa buwan ito ng Mayo, Director Telma? Ano? Ano ba ang dapat tandaan? Siyempre sa ating excuse me, sa ating calendar of activities para sa Mayo, tandaan po natin, meron tayo dyan sa DTI Region 2 na Diskwento Caravan at marami po kayong mga produktong makikita. Sa Negros Oriental, meron din po tayo dyan sa Bayawan City, Diskwento Caravan. Balik eskwela na, partner. Naku, naghahanda ng mga mamis para sa pagbabalik ng eskwela. So, ay nako, at yung mga chikiting nila excited ng makabili ng mga iba't ibang bagong produkto, di ba? may pangbili na ba? Dapat lang. Teka muna, may 11 to 17. Langgonisa Festival sa Lokban. Langgonisang Lokban. Yan ang otop ng Lokban. So, yung pong sa summer vacation pa rin, puntakan ninyo yung Lokban for their Langgonisa Festival. And then, meron din yung tinatawag nilang Aranyat Baluarte. Yung bang baluarte, yung mga arches made of bamboo. Yun. So, nilalagyan nila ng mga prutas yan, mga gulay, at kung ano-ano pa. Diyan naman yan sa Gumaka, Quezon. Okay. So, yun. Pero pa tayong nalalabing 5 minuto bago mag-alas 9 ng umaga. Yung DTI Caravan, Director Chalma, meron ba kayong nakaschedule bago magpasukan? Of course, yung caravan. Ito na nga, inumpisahan na dito sa Negros, yung Balik Eskwela Edition. So, dito sa NCR, malapit-lapit na rin yan. Habang papalapit ang buwan ng Hunyo, ay mag-uumpisa na yung bawat region ng kanilang Balik Eskwela Edition. Magkano ba yung madi-discount na doon sa mga binibentang uniforme, mga notebook? Hindi ko alam specifically for each product, pero usually, ang diskwentong makukuha mo dyan ay from 30 to 50%. Kasi nga sabi ni Secretary Domingo, kung ang bibigay mo lang na discount, mga 10%, 20%, bakit pa sila pupunta doon? Pwede naman silang pumunta sa mga tindahan na. Diba? So, kailangan talagang malaki yung discount na ibinibigay para dumugi ng mga tao. Correct. At syempre, dapat maipaalam sa kanila ng maaga yung mga schedule para alam nila kung saan sila pupunta. Don't worry. Ayan. Kaagapan niyo kami dyan, Director Telma. Basta't ipapaalam natin yung mga schedule, di ba na? Of course. Diskwento Caravan ng DTI. Abangan po ninyo yan. Oo. At syempre, paalala rin tayo doon sa mga, kasi may mga environmental group na nagsasabi, yung mga binibiling lalagyan ng tubig para sa mga bata, Ay, o yung mga oo, lunch yung bags nila. toxic.
Oo, may baka toxic may level. halang chemical. Oo. Nakalalasong chemical. Usually, nag-aano tayo ang DTI po ay nag-monitoring yan every so often. So, abangan din po ninyo kung ano po yung mga tindahan at brand na dapat ninyong wag tangkilikin. Yan. Marami rin kasi yung mga fake products. Diba? Ay, marami talaga. Maraming fake. So, wag po tayong padadala na dahil mura ay yun ang bibili natin. Tandaan po natin yung health aspect nitong mga produkto nating binibili, lalo na yung mga Crayola din na hindi ba maraming toxic na Crayola dahil linalagay yan, minsan kinakain ng mga bata eh. Oo nga, mataas yung lead content, Oo. delikado. So, yan po ang mga bagay na ating pong dapat bantayan. Correct. And now, Eto na. papaalam na po kami. Dr. Tama. At babati rin ako dun sa mga moms, no? At lalong-lalo na sa aking pinakamamahal na mommy. Mom, I know you're happy where you are, but we miss you very much. And you're always in our thoughts and in our hearts. So, partner, wow. Thank you very much. And happy Mother's Day. Happy weekend. We'll see you again next week. Okay, Happy Mother's Day, Director Thelma. Rest na kayo. Okay, thank you. Okay, bye. And binabati ko rin ng Happy Mother's Day ang aking Mama Dear, si Mama Leonila Ramirez. At sa lahat ng mga mami na nakikinig sa atin, si Nanay, si Mama, si Mamuk, kahit na anong tawag nyo pa sa kanila, Happy Mother's Day po. Talagang mahalaga kayo sa aming buhay. Kay Tita Lita de los Santos, ang aming technical engineer, Happy Mother's Day, Tita Litz. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Ako po naman si Tess Ramirez. And thank you rin kina Marela and Marjorie na mga dalaga pa. Hindi pa sila mga nanay. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang Ang Tipo Kong Negosyo. Have a nice weekend!